Sa una pa lang, alam kong mali. Pero paano ba pipiliin ang tama kung ang puso ko'y humihiyaw ng iba? Si Lara ang liwanag ng mga mata ko, ang init sa malamig kong mundo. Sa bawat ngiti niya, para bang nagiging musikang walang katapusan ang mga tahimik kong araw. Ngunit ang liwanag na iyon, alam kong may kasamang anino, ang anino ng panganib na maaaring sumira sa kanya. Nagsimula ang lahat sa isang gabi. Umuulan ng malakas, ang hangin ay humahampas sa mga bintana ng maliit kong apartment. Biglang tumunog ang telepono. Hindi ko na kailangang tingnan kung sino ang tumatawag. Si Lara. Ang boses niya, kahit basag-basag dahil sa takot, ay parang musika pa rin sa pandinig ko. Jay, Ania, kailangan kita ngayon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi na ako nagtanong. Binuksan ko agad ang pinto kahit ang ulan ay tila may sariling galit at nagbabanta na lunurin ang buong mundo. Nang makita ko siya sa labas, basang-basa, nanginginig sa lamig, agad ko siyang niyakap. Sa likuran ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Sakit. Hindi lang basta lungkot, kundi sakit na tila tumatago sa kaluluwa. At sa likod ng sakit na iyon, may takot. Anong nangyari? Tanong ko habang tinatanggal ang jacket ko at isinusuot sa kanya. Hindi siya umimik. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa akin, parang ayaw na niyang bumitaw. Niyakap ko siya, mahigpit, para iparamdam na naririto ako. Naligtas siya. Pero kahit ganon, ramdam kong may bumabagabag sa kanya. Isang bagay na malalim, madilim, at hindi niya kayang sabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Siniko, bulong niya, sapat lamang upang marinig ko sa gitna ng buhos ng ulan. Sinaktan niya ako. Siniko, ang lalaking dati niyang minahal, ang lalaking akala ko'y tapos na sa buhay niya. Pero hindi pala. Hindi pala siya tapos. Ang galit ay biglang bumalot sa akin, parang apoy na hindi ko kayang kontrolin. Paano niya nagawang saktan si Lara? Paano niya nagawang sirain ang taong pinakamahalaga sa akin? Gusto kong hanapin si Nico. Gusto kong parusahan siya. Pero nang makita ko ang mukha ni Lara, ang takot at pagod sa mga mata niya, naisip ko, hindi ito ang oras para sa galit. Oras ito para sa pag-aalaga. Ligtas ka na, bulong ko habang inaakay siya, papasok sa loob. Narito na ako. Hindi ko siya iniwan buong gabi. Pinainit ko siya ng sopas, binigyan ng tuyong damit at pinatulog sa kama ko. Habang natutulog siya, pinagmamasdan ko ang maamo niyang muka. Kung gaano siya kaganda, gaano siya kahina, pero gaano rin siya katatag. Sa kabila ng lahat ng sakit, narito siya, lumalaban. At sa kabila ng lahat ng sakit, narito ako, nagmamahal. Ngunit habang tumatagal ang gabi, hindi ko maiwasang mag-isip. Kung si Nico ay nagawang saktan si Lara ng ganito, ano pa ang kaya niyang gawin? Alam kong hindi siya basta-basta mapipigilan. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ang gusto niya? Si Lara. Sa mga oras na iyon, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Hanggang saan ko kayang itaya ang sarili kong ligaya para sa kaligtasan niya? Mahal ko si Lara. Mahal na mahal. Pero kung ang pagmamahal ko ang maglalagay sa kanya sa panganib, handa ba akong bumitaw? Handa ba akong talikuran ng lahat ng nararamdaman ko para sa kanya kung iyon ang makakapagligtas sa kanya? Habang iniisip ko iyon, naramdaman kong gumalaw siya sa kama. Nagising siya, ang mga mata niya ay mapupungay pa pero may kakaibang ningning. Jay, bulong niya, salamat, napangiti ako. Huwag mo nang isipin, narito ako para sa'yo. Pero bago pa man siya makapagsalita muli, may kumatok sa pinto. Isang malakas na katok na tila yumanig sa buong apartment. Napatayo ako agad, ang puso ko'y biglang bumilis. Si Lara parang na-freeze sa kinatatayuan niya. Alam naming pareho kung sino ang nasa likod ng pintuan. Si Nico. Jay,
Bulong niya, ang boses niya ay nanginginig. Huwag mong buksan. Pero paano ko hindi bubuksan? Paano ko hahayaang may isang halimaw na nagbabanta sa labas ng pintuan habang naririto ang taong pinakamahalaga sa akin? Lumapit ako sa pinto, mabigat ang mga hakbang ko. Sa bawat segundo, para bang may bumibigat na bato sa dibdib ko. Nang hawakan ko ang seradura, naramdaman ko ang malamig na bakal sa palad ko. Huminga ako ng malalim. Pagbukas ko ng pinto, ang mukha ni Nico ang bumungad sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng galit, parang leon na handang sumalakay. Pero ang mas kinatatakutan ko ay ang hawak niya. Isang kutsilyo, kumikislap sa ilaw ng hallway. Tumayo ako sa harapan niya, hindi umuurong. Sa likuran ko naririnig ko si Lara, umiiyak, nagmamakaawa. Jay, huwag mong labanan siya. Pero paano ko hindi lalaban? Paano ko hahayaang ang takot ang magdikta sa kung sino ako? Ang problema, hindi takot ang kalaban ko. Si Nico ang kalaban ko. At alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ngunit bago pa man ako makagalaw, isang bagay ang nangyari na hindi ko inaasahan. Si Lara, ang babaeng mahal ko, ang babaeng pinangako kong poprotektahan, ay biglang tumayo mula sa kama. Lumapit siya sa akin at sa isang iglap, tumayo siya sa pagitan namin ni Nico. Ang sigaw niya ay yumanig sa buong silid. Nico, tama na, ako ang gusto mo, hindi siya. Ang mundo ko'y tumigil. Ang puso ko'y parang sinaksak ng paulit-ulit. Sa likod ng lahat ng sakit, isang bagay ang bumalot sa akin. Takot. Hindi takot para sa sarili ko. Takot para sa kanya. Dahil alam kong sa sandaling iyon, hindi na ako ang tanging pader na pumoprotekta sa kanya. Siya na mismo ang naging pader para sa akin. Muling bumalik sa alaala ko ang gabing iyon. Ang gabi kung kailan ako kinailangan niyang piliin, ngunit ako ang nagdesisyong piliin siya. Tumakbo ang pulso ko sa bilis ng takbo ng sandali. Hawak ko ang kanyang kamay, malamig, nanginginig, sa kabila ng init ng gabi. Ang bawat hakbang namin sa madilim na eskinita ay parang huling hakbang ko na. Hindi ko alam kung maiuuwi ko pa siya ng buo o kung uuwi pa ako ng buhay. Hindi ko dapat ginawa iyon, bulong niya, halos hindi marinig dahil sa bigat ng kanyang hininga. Hindi ko dapat sinagot ang tanong nila. Tinawid namin ang makipot na daan, ang mga anin o sa likod namin parang multo ng mga desisyong mali. Ang tanong na bumabagabag sa akin ay hindi ang tanong na sinagot niya, kundi ang tanong na hindi ko pa nasasagot. Hanggang saan ba ang kaya kong isakripisyo para sa kanya? Wala kang kasalanan, sagot ko. Kahit sa totoo lang, hindi ko rin alam kung totoo iyon. Ang bawat salita ko ay parang sinulid na pilit kong hinahabi para maitahi ang kanyang lakas. Pero ang lakas ko, unti-unti nang nauupos. Napahinto kami sa isang sulok. Ang mga hakbang ng mga humahabol sa amin ay palapit ng palapit. Ang mga mata niya, puno ng takot, tumitig sa akin. Kung mahuli nila ako, huwag mo akong ipagtanggol. Tumakbo ka, huwag kang magpapahuli dahil sa akin. Umiling ako, mariin, kahit ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Hindi kita iiwan. Naramdaman ko ang pagkapit niya sa braso ko, mas mahigpit kaysa kanina. Hindi mo ako kailangang iligtas, ang gabi tahimik, ngunit ang puso ko'y magulo. Nakayuko akong nakaupo sa isang lumang bangkong kahoy sa tabi ng ilog. Ang tunog ng agos ng tubig ang tanging musika sa dilim. Sa bawat segundo, parang binabalatan ang laman ng dibdib ko. Hinuhubaran ng lahat ng balanse at kapanatagan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang desisyon. Ang desisyon na, sa totoo lang, matagal ko nang alam pero pilit kong nilalabanan. Bumalik sa isip ko ang mga sandaling magkasama kami. Siya ang babaeng nagbigay ng kulay sa buhay ko. Sa tuwing tinitingnan ko ang mga mata niya, parang may sariling liwanag ang mundo. Sa piling niya, walang takot, walang alinlangan.
tanging ligaya lang. Hindi ko maipaliwanag kung paano niya nagawang baguhin ang pagkatao ko. Dati puno ako ng galit, ng pagkamuhi sa sarili, ngunit sa kanya ko natutunang tumawa muli. Siya ang naging tahanan ko, ang tila sagot sa lahat ng tanong ko. Ngunit sa likod ng ligayang iyon ay ang katotohanang hindi ko kayang wasakin. Ang mundo niya ay puno ng panganib, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa mga taong nakaikot sa kanya. Alam kong hindi siya ligtas. Hindi niya alam kung gaano kadilim ang mga sulok na hindi niya nakikita. Ang mga taong dapat nagmamahal sa kanya, sila mismo ang gumagawa ng mga bagay na naglalagay sa buhay niya sa alanganin. At kung mananatili ako sa tabi niya, alam kong ako ang magiging dahilan ng pagkalugmok niya. Isang beses, nakita ko ang galit sa mata ng kanyang ama. Hindi niya alam ang lalim ng galit nito sa akin, ang galit na nag-ugat mula sa hindi ko mabigkas na kasalanan. Nang gabing iyon, habang naglalakad kami pauwi, naramdaman ko ang mga matang nakamasid sa amin mula sa kadiliman. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagduda, ngunit ako, sigurado akong hindi na kami pinababayaan. Hindi ko siya kayang itago sa panganib na iyon, kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal ko sa kanya. Bumalik ang tunog ng tubig sa pandinig ko. Tumayo ako mula sa bangko, naglakad papalapit sa ilog. Ang malamig na hangin ay parang humahaplos sa balat ko, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy sa dibdib ko. Sa isip ko, naririnig ko ang boses niya, ang boses na laging punong-puno ng sigla. Bakit mo ako iniwasan? Tanong niya noong huli kaming nagkita. Hindi ko maipaliwanag sa kanya ang dahilan. Hindi niya maiintindihan. Hindi niya kailanman mauunawaan kung bakit mas mabuting mawala ako sa buhay niya. Pero paano ko siya iiwan? Paano ko pipiliin ang tamang desisyon kung ang puso ko'y patuloy na humihingi ng isang bagay na labag sa lahat ng lohika? Alam ko ang tama. Alam ko kung ano ang dapat. Pero ang tama ba ay laging tama? Paano kung ang tama ay siya ring magdudulot ng pinakamalalim na sugat? Paano kung ang desisyong iyon ang magpapalaya sa kanya, ngunit siya ring magpaparusa sa akin? Muli kong narinig ang boses niya sa isip ko. Sa piling mo masaya ako, sabi niya minsan habang nakahiga kami sa ilalim ng mga bituin. Ang mga mata niya noon ay puno ng pag-asa, ng pangarap, pero hindi niya alam kung gaano kadilim ang hinaharap na maaaring sumalubong sa kanya kung magpapatuloy kami. Hindi siya ligtas sa piling ko. Hindi ko siya kayang protektahan. Mas mabuti pang palayain ko siya. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pagwasak sa sarili kong kaligayahan. Inangat ko ang tingin ko sa ilog. Ang tubig ay dumadaloy ng tuloy-tuloy, walang pag-aalinlangan, walang pag-atras. Sa isang saglit, parang nainggit ako sa ilog. Bakit ang tubig kaya nitong magpatuloy ng walang takot? Bakit ako? Hindi ko kayang gawin ang alam kong nararapat. Maya-maya ay naramdaman ko ang presensya niya. Hindi ko alam kung paano siya nakarating dito, pero narinig ko ang yapak niya sa likod ko. Hindi ko magawang lumingon. Ayokong makita ang mga mata niyang puno ng tanong, ng sakit. Ayokong makita ang mukha niyang nag-aabang ng sagot na hindi ko kayang ibigay. Alam kong nandito ka, sabi niya. Ang boses niya ay pabulong, ngunit puno ng determinasyon. Hindi kita hahayaan na basta na lang mawala. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako tinatakasan? Hindi ko siya sinagot. Nanatili akong nakatingin sa ilog, sa agos nito na tila inaakay ako palayo sa kanya. Pero hindi siya sumuko. Lumapit siya sa tabi ko at naramdaman ko ang init ng kamay niya sa balikat ko. Kung may problema, harapin natin. Sama-sama tayo, dagdag niya. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatama sa dibdib ko. Paano ko sasabihin sa kanya na ang problema ay ako? Na ako ang panganib, na ako ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumayo? Hindi mo naiintindihan, bulong ko, halos hindi marinig dahil sa tunog ng tubig. Pero narinig niya.
Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit, parang ayaw niya akong pakawalan. Kung masaya ka sa piling ko, bakit mo ako iiwan? Tanong niya, at sa unang pagkakataon, hindi ko napigilan ang sarili. Tumingin ako sa kanya at doon ko nakita ang mga luha sa mata niya. Ang babaeng laging puno ng sigla, ngayon ay durog na, wasak na. Ako ang may kasalanan, ako ang dahilan. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Pero bago ko magawang sabihin ang sagot, narinig ko ang tunog ng mga yamalalim na ang gabi nang marinig ko ang mahihinang kaluskos sa labas ng aming kubo. Hindi iyon hangin, hindi rin hayop. Alam ko kung sino ang nasa likod ng mga yapak. Kilala ko ang bigat ng bawat hakbang niya, ang pag-iingat na tila takot na mabisto. Lumapit ako sa pintuan at dahan-dahang binuksan ito, hinayaan ang kahoy na gumalaw ng walang ingay. Siya ang bumungad, si Lila. Nakasuot siya ng maluwag na damit, tila nagmamadaling umalis mula kung saan siya galing. Ang mga mata niya ay nagtataglay ng luha, pero mas nangingibabaw ang takot, takot na tila umuukit sa bawat bahagi ng kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit, pero ang unang dumapo sa puso ko ay galit. Ano na naman ang ginawa niya? Sino na naman ang nanakit sa kanya? Bakit palaging ako ang takbuhan niya tuwing ang mundo niya ay gumuguho? Pumasok ka, ang sabi ko, mahina ngunit puno ng tensyon. Hindi siya kumibo. Tumitig siya sa akin, na para bang tinatantiya kung ligtas bang sumunod. Pero sa huli, pumasok din siya. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Hindi niya ako matingnan ng diretso. Anong nangyari? Tanong ko. Hinawakan ko ang kanyang balikat pero agad niya itong iniwas. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, bulong niya. Ang boses niya ay basag, tila nagmumula sa lugar ng matinding takot. Ikaw lang ang naisip ko, ikaw lang ang pwede kong lapitan. Sa kabila ng galit kong nananatili sa ilalim, may kung anong kumurot sa puso ko. Ako ang naisip niya, ako ang pinili niyang lapitan. Pero kasabay ng damdamin kong iyon, pumasok ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Totoo bang masaya siya sa piling ko? O ako lang ang ligtas na daungan niya kapag ang mundo niya ay nagiging dilubyo? Lumapit ako sa mesa at kumuha ng tubig para sa kanya. Uminom ka, magpahinga, kailangan mong magkwento. Tumango lang siya at kinuha ang baso. Napansin ko ang mga gasgas sa kanyang braso, ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi na tila may iniwasang suntok. Hindi ko na kinailangan ng paliwanag para malaman kung sino ang may kagagawan nito. Si Mateo, ang kanyang kasalukuyang nobyo, ang taong minahal niya kahit wala siyang kasiguraduhan kung anong klase ng pagmamahal ang kaya nitong ibigay. Hindi ko na kaya, bulong niya habang tumutulo ang luha. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung paano ako makakawala sa kanya. Pero natatakot ako. Natatakot akong makipaghiwalay. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nasisira. Puno ng galit ang dibdib ko, pero hindi ko iyon ipinakita. Alam kong hindi ako dapat magpadala sa bugso ng damdamin. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kanya, sa kaligtasan niya. Sa puso niyang basag na paulit-ulit na minamaliit. Pero sa likod ng pag-aalala, may bahagi sa loob ko ang nagtanong. Bakit siya bumalik sa akin? Bakit hindi siya pumunta sa ibang tao? Bakit ako? Lila, sabi ko dahan-dahan, hindi mo kailangang manatili sa kanya. Kaya kitang tulungan, kaya kitang ilayo sa lahat ng sakit na dinudulot niya sa'yo. Pero kailangan mong magdesisyon. Ano ba ang gusto mo? Tumingin siya sa akin, tila nag-aalangan. Ayokong mawala ka, pero ayoko ring guluhin ang buhay mo. Alam kong pinili mong bumitaw sa akin noon. Hindi ko alam kung kaya mo pa akong tulungan ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Oo, pinili kong bumitaw sa kanya. Pinili kong hayaan siyang maging masaya sa piling ng iba kahit pa alam kong hindi ko lubos na matatanggap ang desisyon na iyon. Pero ngayon, narito siya. Bumalik siya. At nararamdaman kong nasa akin ang responsibilidad na iligtas siya kahit pa ang puso ko'y muling mapunit sa proseso.
Hindi ko iniisip ang sarili ko ngayon, sagot ko. Ang iniisip ko ay ikaw. Kung hindi ka lalayo sa kanya, walang mangyayari. Hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging ligtas. Tumango siya, bagamat baka sa kanyang mukha ang labis na pag-aalinlangan. Natatakot ako. Paano kung hanapin niya ako? Paano kung saktan niya ako ulit? Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi kita pababayaan. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Pero kailangan mong magtiwala. Kailangan mong maniwala na kaya mong makawala sa kanya. Tumayo siya at naglakad palapit sa bintana. Sa dilim ng gabi, kita ang anino ng kanyang balingkinitang katawan. Ang bawat galaw niya ay puno ng tensyon, bawat hakbang tila may nakikitang multo. Nagsalita siya, ngunit mahina, halos bulong. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang balikat. Simulan mo sa pagtitiwala sa sarili mo, sa akin. Tumigil ang oras, tahimik ang paligid, pero ramdam ko ang bigat ng bawat segundo. Sa sandaling iyon, tila may dumaan na liwanag sa kanyang mga mata. Bumaling siya sa akin at tumingin ng diretso, ang unang beses na ginawa niya iyon, simula nang dumating siya. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito, ang sabi niya, pero hindi ko alam kung paano ko kakayanin kapag wala ka. Bago ko pa man siya masagot, biglang may malakas na kalabog sa labas ng pintuan. Pareho kaming napatingin, nag-aalangan. Alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ito simpleng bisita sa kalagitnaan ng gabi. Alam ko kung sino ang nasa labas at alam kong hindi lang siya basta naghahanap. Dumating siya para magdulot ng gulo. Tumingin ako kay Lila, ang takot sa kanyang mukha'y bumalik. Huwag kang mag-alala, bulong ko. Ako ang bahala. Pero sa loob ko, alam kong hindi ito magiging madali. Sa gabing iyon, ang hangin ay tila may dalang bulong ng babala. Ngunit pinili kong huwag pakinggan. Ang dilim ng kalangitan ay nagmistulang balabal ng takot na bumalot sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon siya. Siya na dahilan ng bawat tibok ng aking puso. Siya na nagbigay kulay sa lahat ng madilim kong umaga. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na nagsasabing, "Huwag kang matakot, nandito ako." Ngunit paano ko ipapaliwanag na ang takot ko ay hindi para sa akin, kundi para sa kanya? "Sigurado ka ba dito?" Tanong niya habang bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Pilit na iniintindi ang desisyon ko. Alam niyang may panganib sa bawat hakbang na gagawin namin, ngunit hindi siya tumutol. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay, mahigpit ngunit banayad, tila sinasabi na hindi niya ako iiwan kahit anong mangyari. "Walang ibang paraan," sagot ko, tinatago ang panginginig sa aking boses. Hindi ko maamin sa kanya na ang bawat segundo ay tila isang patalim na nakatusok sa aking dibdib. Ang desisyong ito ay parang lubid, isang maling galaw at kami mahuhulog sa bangin. Ngunit kailangan kong gawin ito. Sa piling ko, ligtas siya. Sa piling niya, masaya ako. At ngayong gabi, pipiliin ko ang kaligtasan niya kahit ang kapalit nito ay ang sariling kaligayahan ko. Tahimik kaming naglakad papunta sa lumang warehouse sa labas ng bayan. Ang lugar na iyon ay palaging nagbibigay sa akin ng masamang pakiramdam. Parang bawat pader nito ay may kwento ng pagdurusa. Sa bawat hakbang namin, naririnig ko ang tunog ng mga tuyong dahon na dinudurog ng aming mga paa. Ang dilim ay kumakain sa paligid at ang ilaw mula sa malabong poste ay hindi sapat para palisin ang anino ng peligro. Pagdating namin sa loob, ang amoy ng kalawang at lumang kahoy ay sumalubong sa amin. Naroon sila, ang mga taong paulit-ulit na nagbabanta sa kanya. Ang mga mata nila ay puno ng kasakiman, tila mga hayop na handang sumunggab sa kanilang biktima. Pinilit kong manatiling kalmado,
Ngunit ang pawis sa aking noo ay nagsasabing iba ang nararamdaman ko. Narito na kami, sabi ko, pilit na pinatatag ang aking boses. Alam kong hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kanya. Kailangan kong maging matapang para sa kanya. Isa sa mga lalaki ang lumapit, may hawak na baril sa kanyang kanan. Mabuti naman at sumipot ka. Akala namin tatakasan mo pa ang usapan. Hindi ko kayang gawin yon, sagot ko. Ang bawat salita ay parang pag-amin ng kahinaan. Ang tingin niya sa akin ay puno ng pagdudu. Malalim ang gabi nang bumalik ako sa lugar na minsang naging saksi ng aming mga pangarap, ang lumang bahay na itinayo ko para sa aming dalawa. Dati, ang bawat sulok nito ay tila puno ng liwanag, ng halakhak, ng mga salitang mahal kita na paulit-ulit naming binibigkas. Pero ngayon, ang katahimikan ay tila isang matalas na kutsilyo na bumabaon sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Siguro'y hinahanap ko ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Sa pagitan ng mga pader na ito, baka sakaling mahanap ko ang parte ng sarili kong nawala nang piliin kong lumayo. Mabigat ang bawat hakbang. Ang mga kahoy na sahig ay umuungol sa ilalim ng aking mga paa. Para bang sinasaway ako na bumalik. Ngunit nagpumilit akong magpatuloy. Sa wakas, narating ko ang kwarto kung saan kami madalas mag-usap tungkol sa hinaharap. Hinaplos ng mga mata ko ang bawat sulok, ang lamesang puno ng mga guhit niya, ang bintanang palaging bukas para sa hangin na nagpapalamig sa amin habang magkatabi kami. Ang lahat ay naroon pa rin, pero parang iba na. Parang mga anino na lamang ng dati nitong buhay. Sa ibabaw ng lamesa, may isang bagay na agad umagaw ng aking pansin. Ang isang lumang notebook na kilala ko. Sa pagitan ng mga pahinang iyon, naroon ang mga plano namin. Mga pangarap, mga listahan ng mga lugar na gusto naming puntahan at mga liham para sa isa't isa. Binuklat ko ito. At sa unang pahina, nakita ko ang sulat kamay niya. Sa piling mo, natutunan kong mangarap. Mahal ko siya. Hindi ko maitatanggi iyon. Sa bawat letra ramdam ko ang pagmamahal na hindi nawala, kahit pa pinilit kong kalimutan. Ngunit ang pagmamahal na iyon ang nagdala sa akin sa desisyong kailanman ay hindi ko inakalang gagawin ko. Dahil higit sa sarili kong kaligayahan, pinili kong mas mahalaga ang kaligtasan niya. Ang kaligtasan niya mula sa akin. Hindi ako perpekto. May mga bahagi ng pagkatao ko na hindi ko kayang kontrolin. Sa mga panahong galit ako, nasasaktan ko siya. Hindi pisikal pero emosyonal. Ang mga salitang nasabi ko na hindi ko mabawi. Ang mga gabi kung saan napuno ng luha ang mga mata niya dahil sa mga pagsabog ng galit ko. Alam kong hindi ko siya kayang bigyan ng kapayapaan kahit gaano ko kagustong subukang baguhin ang sarili ko. Kaya iniwan ko siya. Iniwan ko siya hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil mahal ko siya ng higit sa sarili ko. Sa piling niya, masaya ako. Pero sa piling ko, hindi siya ligtas. At iyon ang pinakamabigat na pilian na kailanman ay hinarap ko. Habang nakatingin ako sa notebook, narinig ko ang isang tunog mula sa likuran. Lumingon ako at naroon siya ang babaeng pinili kong layuan. Nakasuot siya ng puting damit, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong, ng sakit, ng hindi maipaliwanag na damdamin. Akala ko hindi ka nababalik, wika niya. Ang boses niya ay parang halong galit at lungkot. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang mga salita ay tila nagkulang sa akin. Ngunit bago ko pa man mahanap ang lakas ng loob para magsalita, lumapit siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya, kung galit ba siya o kung masaya siyang makita ako. Pero ang bawat hakbang niya ay parang dagok sa puso ko. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mga gabi na wala ka? Tanong niya, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Alam mo ba kung gaano ko sinubukang intindihin kung bakit mo ako iniwan, kung bakit mo ako pinalaya? Pinalaya. Ang salitang iyon ay masakit pakinggan.
Pero tama siya. Pinalaya ko siya mula sa akin, mula sa lahat ng sakit na kaya kong ibigay. Pinili kong hindi siya masaktan, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkawala ko sa buhay niya. Hindi ko kayang ipilit ang sarili ko sa'yo, sagot ko. Hindi ko kayang manatili kung alam kong masisira kita. Ngunit bago ko pa matapos ang aking sasabihin, inilapit niya ang kanyang mga kamay sa aking mukha. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit may kakaibang tapang sa kanyang tingin. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman niya. Hindi ko alam kung bakit tila hindi siya natatakot sa akin sa mga bagay na kaya kong gawin. Kung masisira ako, hayaan mo akong masira dahil mahal kita, bulong niya. Huwag mong gawing desisyon ang dapat ako ang pumili. Huwag mong ipagkait ang karapatang iyon sa akin. Ang mga salita niya ay parang mga palaso na tumama sa puso ko. Sa bawat bigkas niya, parang may bumubulong sa akin na nagkamali ako, na mali ang naging desisyon ko. Pero paano ko maitatama ang isang bagay na ginawa ko para sa kanya? At doon, sa gitna ng aming katahimikan, narinig ko ang isang tunog mula sa labas ng bahay, isang malakas na pagputok na parang babala. Napatingin kami sa bintana at sa dilim may aninong gumagalaw. Hindi kami nag-iisa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang lugar na ito, ang tahanang minsan naming ginawang kanlungan, ay tila hindi naligtas. Sa mga mata niya, nakita ko ang pag-aalala. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko siya maaaring hayaan na masaktan, hindi ko siya maaaring pabayaan. Umalis na tayo, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit bago kami makalabas, isang boses ang narinig namin mula sa pinto. Ang malamig na tinig ng isang taong hindi namin kilala. Akala ko iniwan mo na siya, pero bakit narito ka pa rin? Ako'y nanatiling tahimik habang ang tibok ng puso ko'y parang tambol na sumasabog sa aking dibdib. Ang mga mata ko'y nakatuon sa kanyang mukha, siya, ang babaeng pinili kong protektahan sa kabila ng lahat. Si Alina. Sa bawat ngiti niya, may hinanakit akong nararamdaman, isang kirot na parang tinik na nakabaon sa laman. Sa piling niya, masaya ako, ngunit sa piling ko siya ay ligtas. At iyon ang pinakamahalaga, kahit pa ang kapalit nito'y ang aking sariling kaligayahan. Bakit hindi mo pa sinabi sa akin? Tanong niya, ang tinig niya ay nanginginig sa pagitan ng awa at galit. Hawak niya ang isang liham, isang bagay na sinulat ko noong mga gabing hindi ko alam kung paano ko siya ilalayo sa panganib na dulot ng aking mundo. Ang liham na iyon, hindi ko kailanman intensyon na makita niya. Ngunit sa hindi ko inaasahang pagkakataon, natagpuan niya ito sa ilalim ng aking kama. Halina, pigil ang boses ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na ang paglayo ko ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa sobrang pagmamahal. Sa mundo ko, ang pagmamahal ay isang kahinaan, at ang kahinaan ay sinasamantala. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng luha, ngunit matatag. Sa liham na ito, sinabi mo na mahal mo ako. Pero bakit? Bakit mo ako itinulak palayo? Bakit mo ako iniwan? Ang bawat salitang tinura niya ay parang sibat na tumatama sa aking puso. Gusto kong sumagot, ngunit anong sagot ang makakapagpatahimik sa isang puso na nasaktan? Ginawa ko iyon para sa'yo, sagot ko sa wakas, ang boses ko'y halos pabulong. Ang mundo ko, Alina, ay hindi ligtas para sa'yo. Hindi kita kayang protektahan kung palagi kang nasa tabi ko. Mas mabuti nang magkasakit ang puso mo sa lungkot kaysa sa mawala ka sa akin ng tuluyan. Natigilan siya pero hindi siya bumitaw sa tingin niya sa akin. Ang mundo mo, ano ba ang tinatago mo sa akin, Elias? Ano ba ang mundo mo na hindi mo kayang sabihin at sino ka ba talaga? Ang mga tanong niya ay bumalot sa akin tulad ng isang makapal na alon.
Alam kong darating ang sandaling ito, ang sandaling hindi ko na kayang magtago. Ngunit paano ko ipapaliwanag sa kanya ang madilim kong nakaraan? Ang buhay ko bilang isang taong kinatatakutan sa ilalim ng mga patayang ilaw ng syudad, ang mga kasalanang hindi ko kayang burahin. Alina, hindi ako ang lalaking inaakala mong kilala mo, sabi ko. Ang boses ko'y basag na parang salamin. Ako'y isang tao na nabuhay sa dilim. Ako'y isang tao na may mga kaaway na handang pumatay para lang makuha ang gusto nila. Ang bawat taong mahal ko ay nagiging target at hindi ko kayang ilagay ka sa ganoong sitwasyon. Hindi siya umimik. Ang katahimikan ay nagbigay bigat sa pagitan namin. Sa wakas nagsalita siya, ang boses niya ay puno ng determinasyon. Elias, hindi ko ito ginusto. Pero hindi rin kita kayang basta tanggapin kung hindi mo kayang magtiwala sa akin. Kung tunay mong mahal ako, bakit hindi mo ako hinayaang maging bahagi ng laban mo? Bakit mo ako ginawang estranghero sa sarili mong buhay? Ang mga salita niya ay tumama sa akin. Mula sa simula, alam kong makasarili ang desisyon kung itulak siya palayo. Pero hindi ko kayang isugal ang buhay niya. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan o mas masahol pa mawala sa mundo. Alina, ang tanging nasabi ko. Ngunit bago ko pa maituloy, narinig namin ang tunog ng sirena mula sa labas. Ang pulang ilaw ay patuloy na kumikislap mula sa mga bintana. Ang puso ko'y biglang bumilis, alam ko na kung ano ang nangyayari. Elias, ano ito? Tanong niya, ngunit hindi ko na siya masagot. Hinawakan ko ang kanyang kamay at mabilis kaming tumakbo palabas ng apartment. Ang mga yapak namin sa hagdan ay parang tunog ng martilyong bumabagsak sa bakal. Alam kong nasa panganib kami at ang oras ay hindi kakampi. Pagdating namin sa likurang daanan, biglang bumukas ang pintuan. Dalawang lalaking armado ang humarang sa amin. Ang mga mata nila'y malamig, walang bahid ng awa. Hindi ko alam kung paano nila kami natagpuan, ngunit isa lang ang sigurado. Hindi ko hahayaang saktan nila si Alina. Ikaw ang hinahanap namin, Elias. Sabi ng isa sa kanila, ang tinig niya'y mabigat at puno ng pananakot. Huwag nang magpumiglas pa. Alam mong hindi ka dapat tumakbo. Hindi ako aalis dito nang hindi ko siya kasama. Sagot ko, ang boses ko'y matatag kahit na ang loob ko'y nanginginig. Tumayo ako sa harapan ni Alina, ang katawan ko'y parang pader na handang sumalo ng kahit anong bala. Kung ganoon, babayaran mo ang mga kasalanan mo, sagot ng isa pang Missed Part 8, Generation Failed. Sa mahigpit na yakap ng dilim, naramdaman kong parang hiniwa ang puso ko habang pinapanood ko siyang nakatulog sa upuan sa harap ng ospital. Ang liwanag mula sa mga fluorescent lamp ay tila masyadong malamlam upang maitago ang pagod sa kanyang mukha. Dahan-dahan kong inilapit ang aking sarili, pilit na binubura ang bawat yabag ng sapatos ko sa sahig. Gusto ko siyang gisingin, pero mas gusto kong pagmasdan siya. Sa ganitong pagkakataon lang, ako nagkakaroon ng lakas ng loob. Siya ang dahilan ng tibok ng puso ko, pero ako rin ang maaaring maging dahilan ng pagbagal nito. Ang irony ng sitwasyon ay parang nakasulat sa bituin sa langit. Mahal ko siya, pero alam kong ang pagmamahal na ito ang maaaring maglagay sa kanya sa panganib. 2 linggo na mula nang malaman kong sinusundan ako ng mga taong hindi ko pa rin ganap na kilala. Mga aninong nagtatago sa bawat kanto, bawat sulok ng buhay ko. Ang iniisip kong simpleng alitan sa negosyo ay tila lumalalim na sa isang bagay na hindi ko na kontrolado. At habang lumalalim ito, siya ang naiisip kong unang masasaktan. Huwag kang magpakita ng kahinaan, sabi ko sa sarili ko. Pero paano ko pipigilan ang sarili kong hindi huminga ng malalim, hindi huminto sa pag-iisip kung paano ko siya ilalayo sa gulong ako ang may dala? Hindi ko alam kung nagising siya dahil sa tunog ng mga hakbang ko o dahil sa bigat ng mga tanong ko. Pero unti-unti siyang pumikit bumukas ng mga mata.
Nang makita niya ako, ngumiti siya. Isang ngiti na parang bumalot sa akin ng init kahit malamig ang paligid. Anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa bahay ka na, tanong niya habang inaayos ang buhok na tila nagulo sa pagkakaidlip. Hindi ako mapakali, gusto ko lang siguraduhing maayos ka, sagot ko. Maayos naman ako, huwag mong alalahanin ang mga bagay na hindi mo kontrolado, sagot niya. Pero hindi niya alam, siya ang pinakainalala ko. Umupo ako sa tabi niya. Sa kabila ng lahat ng takot, may bahagi ng sarili kong nais ilabas ang lahat ng nararamdaman ko. May mga bagay tayong hindi kayang takasan, sabi ko. Mahina ang boses. Pero kaya nating piliin kung paano natin haharapin ang mga ito. Napatingin siya sa akin, halatang nagtataka sa biglang bigat ng boses ko. Alam kong napansin niya ang iniiwas kong pagtingin sa mga mata niya dahil alam kong doon niya makikita ang mga sikreto kung matagal ko nang gustong ikulong. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Pero bago pa man ako makasagot, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan. Napansin kong may lalaking nakatayo sa labas ng ospital, ang mga mata nito'y diretso sa akin. Para bang may kakaibang bigat sa presensya niya. Hindi ko alam kung paranoia lang ba ito o bahagi siya ng mga taong iyon. Sandali lang, sabi ko sa kanya, tumayo ako ng mabilis. Tumungo ako palabas, hawak ang teleponong handa kong gamitin sakaling may mangyari. Pero nang marating ko ang pinto, wala na ang lalaki. Sinilip ko ang paligid pero parang naglaho siya sa hangin. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Bumalik ako sa loob at nakita ko siyang tumayo. May halong pag-aalala sa mukha niya. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Huwag kang mag-alala. Siguro'y napagod lang ako. Sagot ko, kahit alam kong hindi niya ito basta tatanggapin. Hindi siya tanga. Alam niyang may nililihim ako. Pero sa pagkakataong ito, wala akong lakas para ipaliwanag. Ilang oras kaming magkasama sa ospital na iyon, pero ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin ay parang isang bomba na handang sumabog anumang oras. Alam kong nararamdaman niya ang takot ko, pero hindi ko siya kayang idamay. Ang tanging kaya kong gawin ay siguraduhing ligtas siya kahit pa kapalit nito ang sarili kong kapayapaan. Pag-uwi ko ng bahay, tahimik akong naglakad sa maliit kong sala. Kinuha ko ang isang kahon na nakatago sa ilalim ng luma kong kama. Sa loob nito ang lahat ng ebidensya ng gulong kinasasangkutan ko. Mga papel, litrato at isang maliit na baril na hindi ko kailanman ginamit. Habang hawak ko ang baril, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, kaya ko bang gawin ang lahat para sa kaligtasan niya? Kaya ko bang ibuwis ang lahat, pati ang sarili kong buhay? Tumunog ang telepono ko. Isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. Nang sagutin ko ito, isang malamig na boses ang nagsalita. Alam namin kung nasaan ka, at alam namin kung gaano siya kahalaga sa'yo. Parang tumigil ang mundo ko. Ang boses na iyon ay parang kutsilyong dumiretso sa puso ko. Hindi ko na kailangang magtanong kung sino sila. Alam kong ang mga aninong sumusunod sa akin ay ngayon nagiging mas malapit kaysa kailanman. Layuan niyo siya, sagot ko, pilit na pinipigil ang panginginig ng boses ko. Ang sagot nila ay isang maikling tawa. Hindi ganun kadali, pero may paraan para mailigtas mo siya. Bago pa ako makapagtanong kung ano ang ibig nilang sabihin, binaba nila ang tawag. Naiwan akong nakatitig sa telepono habang unti-unting tumataas ang tensyon sa dibdib ko. Wala akong ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Pero isa lang ang sigurado ko, ang kinabukasan ko ay hindi na akin. Humihingal ako habang tumatakbo, ang mga paa ko'y tila nagmamakaawang, huminto na. Ngunit hindi ko pwedeng tumigil. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang tunog ng mga sirang semento, ang lagitik ng malalaking alon ng ulan sa bubong, at ang mga sigaw na tila nag-uusap sa likod ko, malamig, matalim, nakakatakot. Hindi na mahalaga kung saan ako papunta. Ang mahalaga,
Mailayo ko siya, si Alina. Ang babaeng hanggang na ngayon ay pinipili kong protektahan, kahit na ang bawat segundo'y parang demonyong bumubulong na pinili kong isakripisyo ang sarili kong kaligayahan. Sa ilalim ng madilim na langit, hawak ko ang kanyang kamay. Mahigpit, hindi ko siya pwedeng bitawan. Lumingon siya sa akin, basang-basa ang mukha niya mula sa ulan, ngunit alam kong hindi lang tubig ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Luha iyon. Umiling siya, mahina ngunit mariing bulong ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi na kita kayang dalhin sa ganito. Tama na. Tumigil kami sa isang lumang eskinita. Ang liwanag ng poste hinag-aagaw ng hininga sa kapal ng ulan. Hinila niya ang kamay niya mula sa akin, ngunit hindi ko siya hinayaan. Alina, hindi mo naiintindihan. Hindi sila titigil hanggat hindi ka ligtas. Wala nang atrasan. Ang boses ko'y nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka tama siya. Baka ako ang dahilan kung bakit siya nagiging target. Baka ako ang nagdala sa kanya sa ganitong kapahamakan. Pero ikaw, ano ang mangyayari sa'yo? Tanong niya, puno ng galit na nakatago sa likod ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag na ang bawat desisyon ko ay may kapalit na hindi ko maamin. Isa itong laro ng sakripisyo at ako ang taya. Mula sa dilim, narinig namin ang yabag ng mga sapatos sa basang semento. Papalapit sila. Ang mga anino'y naglalakad sa pagitan ng mga liwanag, tila mga halimaw na hindi tumitigil sa pag-usig sa amin. Hinila ko si Alina papunta sa pinakamalapit na pader, itinago ko siya sa likod nito, at dahan-dahan kong sinilip ang kalsada. 4 sila, mga lalaking matangkad, malalaki ang katawan at armado. Hindi ko alam kung paano kami makakatakas nang hindi nila kami napapansin. Alina, makinig ka sa akin, bulong ko habang hinahabol ang hininga. Kapag sinabi kong tumakbo, tumakbo ka. Hindi ka lilingon, hindi ka titigil. Naiintindihan mo? Hindi kita iiwan, sagot niya, pabulong ngunit puno ng determinasyon. Hindi ako pupunta kahit saan kung hindi kita kasama. Ang puso ko'y parang piniga sa mga salitang iyon. Gusto kong sabihin sa kanyang mahal ko siya, na siya ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Pero paano ko maihahayag iyon kung ang bawat hakbang ay maaaring magdala sa aming dalawa sa tiyak na kamatayan? Ang ulan ay tila nagiging musika ng tensyon. Ang mga patak nito'y bumabagsak sa lupa na parang nagsasabing, bilisan mo. Humigpit ang hawak ko sa kamay niya at sa isang iglap tumingin ako sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Ito tungkol sa kaligtasan mo. At kung hindi mo ako susundin, hindi kita maipagtatanggol. Bago pa siya makasagot, narinig ko ang sigaw mula sa malayo. Diyan sila, hanapin niyo. Nagkatinginan kami ni Alina at sa isang segundo tumakbo kami. Wala na kaming oras para mag-isip. Ang buong daigdig ay parang isang larangan ng digmaan. Bawat hakbang ay parang bala sa baril. Isang maling galaw at tapos na ang lahat. Patuloy kaming tumakbo hanggang marating namin ang isang abandonadong gusali. Basag ang mga bintana, lumang pintura ang nakikitang natutuklap sa pader at ang amoy ng kalawang ay nakakalason. Pinasok namin ang gusali at sa halip na makaramdam ng ginhawa, parang lalong bumigat ang hangin. Lumingon ako sa kanya. Dito muna tayo, walang makakakita sa atin dito. Napahinga siya ng malalim. Ngunit sa kanyang mga mata, alam kong hindi pa tapos ang laban. Niyakap niya ang sarili, nanginginig mula sa lamig at takot. Lumapit ako at tinanggal ang basang jacket ko, isinabit sa kanyang balikat. Alina, ipapangako ko, hindi kita pababayaan. Sa kabila ng kakulangan ng liwanag, nakita ko ang pilit niyang ngiti. Ngunit bago pa niya mabigkas ang anumang salita, may narinig kaming kaluskos sa likod. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hinila ko si Alina at itinago sa likod ng isang lumang kabinet. Nakiramdam kami,
Ang mga yabag ay papalapit, bawat hakbang ay parang dagundong sa madilim naming mundo. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod ng tunog, ngunit alam kong hindi ito ang tamang panahon para magtanong. Dahan-dahan kong inilabas ang maliit na kutsilyo na nakatago sa bulsa ko. Hindi ito sapat para sa laba. Habang naglalakad ako sa madilim na eskinita, ramdam ko ang bawat tibok ng puso kong parang tambol na walang tigil. Ang bawat hakbang ko ay parang may bigat, tila bawat yapak ay may tanong. Tama ba itong ginagawa ko? Pero hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa kaligayahan ko. Tila isang sumpa ang bumalot sa akin mula nang magdesisyon akong piliin ang kaligtasan niya kaysa sa sarili kong ligaya. Sa malayo, nakita ko ang anino ng lalaking naghihintay. Nakasuot siya ng itim na jacket at ang mukha niya ay bahagyang natatakpan ng sombrero. Kilala ko siya. Siya ang may hawak ng buhay niya. Siya ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Akala ko hindi ka darating. Malamig niyang sabi nang magtapat ang mga mata namin. Hindi ko kayang hindi dumating, sagot ko. Anong kailangan mo? Bakit hindi mo na siya lubayan? Umiling siya at humakbang palapit. Alam mo naman ang sagot, hindi ba? Alam mong hindi ito usapang pwedeng tapusin ng basta-basta. Hindi ko siya bibitawan hanggang hindi ko nakukuha ang gusto ko. Nakuha mo na ang lahat? Sagot ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Huwag mo na siyang idamay. Ako na lang. Ako ang harapin mo. Napangisi siya, isang ngisi na nagpakulo ng dugo ko. Napakaganda ng pagmamahal mo sa kanya. Pero hindi mo ba naiisip, baka siya ang problema. Baka siya ang dahilan kung bakit hindi ka na masaya. Halos masakal ako sa mga salitang iyon. Gusto kong sumigaw, gusto kong sagutin siya ng buong lakas pero alam kong